Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon naming mga taga-subaybay. Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan, hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Bilang buwan pa rin ng Mayo, buwan ng mga ina, ay ating tatalakayin ang lahat ukol sa teenage pregnancy sa ating bansa. Base nga po sa National Statistics Office o NSO, sa loob ng 10 taon, mula year 2000 hanggang 2010, ang mga nagbubuntis under the age of 20 ay tumaas ng 65% na tinumbasan naman ng mababang porsyento ng mga nagpapakasal. Kaya mamaya lamang ay makakasama natin si Dr. Dara Chavez, ang ating in-house doctor at mga eksperto para sa ating topic today, para malaman ang mga paraan upang mapababa ito. Kaya nga mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Kaya tara na, simulan na, kumonsulta na dahil dito laging the doctor is in. Ano po ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng teenage pregnancy sa ating bansa? Pangilan po ang Pilipinas sa mga kaso ng teenage pregnancy? Unang question po, ano daw kaya ang pinakapangunahing dahilan ng pagtaas ng porsyento ng teenage pregnancy sa ating bansa? Ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng teenage pregnancy sa ating bansa ay ang kakulangan ng impormasyon sa mga kabataan ngayon at gabay ng mga magulang. Ito ay tinutugunan na ng Department of Health, lalo na sa RH Law na maisasakatuparan na simula sa taong ito. At ang second question, pang-ilan naman kaya ang Pilipinas sa may mga napakaraming kaso ng teenage pregnancy? Tinataya ngayon na maaaring umabot sa 600,000 ang mga magbubuntis sa mga kabataan. Hindi naman kami sigurado po kung yan po ay mataas kumpara sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Subalit masasabi natin na mataas po yan para sa isang bansang katulad po ng Pilipinas. Maraming salamat, Ase. Kaya nga mga minamahal naming mga taga-subaybay, kung meron pa po mga nabubuong katanungan dyan sa inyong mga isipan, siguradong masasagot po yan mamaya sa pagbabalik ng The Doctor is In. Maligayang pagbabalik po sa The Doctor is In. Mga sanhi, paano mapapababa ang mataas na kaso ng teenage pregnancy sa ating bansa, paano makakamit ang tamang kalusugan ng mga teenage moms, at mga programa ng National Youth Commission ay atin ang mapag-uusapan. Makakasama natin ngayong hapon ang magpapaliwanag niya ng Adolescent Health Program Manager na si Dr. Minerva Vinluan ng Family Health Office ng DOH at Commissioner Percival Sendanya ng National Youth Commission. Magandang hapon po. Magandang hapon, Dr. How are you today? Magandang hapon. Thank you for having us. Oh, you're welcome po. So, let's talk about yung teenage pregnancy po. Ano ang ideal age para mabuntis po ang isang babae? Okay. Actually, ang ideal age talaga na dapat mabubuntis yung isang babae is 24 years old. Kasi that is the time talaga na form or fully develop na talaga yung uterus niya or bahay bata at saka yung pelvis niya is talagang develop na malaki na siya na kung saan doon lumalabas yung bata. Kaya nakaka-alarma ngayon yung nakikita natin na trend.
batay sa datos sa National Statistics Office ng Philippine Statistical Authority, 600 teenagers, 19 years old pababa, everyday ang nanganganak sa Pilipinas. Sorry, 600? 600 teenage girls ang nanganganak araw-araw sa ating bansa. So just imagine, nasabi nga ni Doktora, 24 years old, pero ngayon may nakita tayo as young as 14, 13 years old nagbubuntis na. And there are 600 of them every day. No wonder ang laki ng populasyon ng Philippines. Sa inyo pong palagay, bakit po ano yung dahilan na nakikita ninyo kung bakit dumarami yung teenage pregnancies? Well, maraming dahilan tayong nakikita. Isa syempre dyan, nagbabago din naman yung value system natin. Tapos, ito ding pagragasa ng internet. For example, I'm sure yung mga nanonood sa atin ngayon ng mga may asawa na, mga 10 years, 20 years ago, pag tinanong mo sila, gano'n kayo katagal ng ligawan noon bago kayo naging kayo? Sabihin nila buwan o minsan linggo. Pero ngayon, in a matter of hours, because of information technology, ang bilis na magkakilala ng mga bata. Kaya nga, nung nakita natin yung result ng Young Adult Fertility Survey, nakita, isa sa bawat 3 teenager ang nag-i-engage or nakapag-engage na sa early sexual encounter. So, naturally, kung sila ay mababa ang kaalaman at walang kaalaman kung paano maprotektahan yung sarili nila from HIV or from pregnancy, naturally, tataas syempre yung insidente ng teen pregnancy sa ating bansa. Doktora, alam mo, yung madalas na pinagkukita nila Doc Mimi, ang Pilipinas, masasabi natin gold medalist pagdating sa teen pregnancy sa Southeast Asia. Kasi tayo ang may pinakamataas na rate of increase sa lahat ng bansa sa Southeast Asia sa ngayon. So isa tong medalya na, hindi tulad ng mga medalya sa parang pambansa na may pagmamalaki. This is a gold medal that we cannot be proud of. Yes. Paano kaya i-maintain ng mga teenage moms yung kanilang kalusugan after nilang manganak? Actually, kung buntis na talaga sila, kailangan magpa-prenatal talaga sila. Tapos, during the prenatal kasi, bibigyan sila ng tamang information with regards to nutrition, tapos yung tungkol sa immunization, kung anong dapat mga immunization na para sa kanila, tapos kung paano, yung hygiene ng yung maliligo lagi, tapos magbihis, tapos kung natal na din, yung meaning to say, nanganganak na siya, yung paano mag-care doon sa bata. Tapos kung pag postnatal na naman, that's the same thing, yung nutrition, yung tungkol doon sa hygiene, then paano alagaan yung bata. Minsan kasi ngayon, Doktora, ay nakaka-alarm dahil teenage pregnancy ito at mga teenager, minsan hindi sila agad. O saka hindi sila agad nagsasabi sa magulang. Kasi di ba sabi nga nila, when a teenage girl gets pregnant, yung parents ang last to know. Kaya minsan, late na sila nakaka-receive ng medical attention. Kasi first trimester, pipilit nilang itago. So, malalaman lang ng magulang kapag nagmamanifest na physically. So, talagang very risky yung teen pregnancy. Hindi lang dahil tinatago nila, kundi sabi doktora, risky siya dahil hindi pa talaga handa yung katawan. Imagine a 15-year-old na tumatangkad pa, lumalaki pa, may kalaban siya doon sa calcium para sa pagtangkad niya at saka yung calcium na kailangan ng bata para mabuo sa loob niya. So, kinakailangan talaga kung bata talaga siya na manganganak, sa hospital dapat siya manganganak. Kasi doktora, nakita natin itong past few years, halos nag-double ang maternal mortality among teenagers. Yes. So nakaka-alarma talaga ito. Kaya dapat kung may mga teenager na madidiscover ng mga magulang na buntis, bago pagalitan, itakwil at awayin, ang unang gawin muna, ipa-check up. Kasi ano po sa tingin nyo yung rason kung bakit malaki yung mortality ng teenage pregnancy? Okay. Isa talaga based on our survey or based on the behavioral change communication na ginagawa ng Department of Health, number 1 talaga doon is parenting. Yung parenting problem, yung dysfunctional family, yung walang komunikasyon, yung mga magulang at saka doon sa mga anak nila. Tapos yung isa din dyan is mga peer pressures. Tapos yung another is yung edukasyon, yung education about sexuality. Kulang na. So siguro if I may go back to the question, Doktora, about bakit mataas ang maternal mortality among teenagers. Kasi nabanggit nga ni Doktora Mimi, hindi pa talaga handa yung katawan nila. Diba? At 15 years old, tumatangkad ka pa, kailangan mo pa yung mga nutrients mo for your own growth. Pero biglang meron ng isa pang buhay sa loob ng katawan mo. So, sabihin, even for the basic nutrients that you need for growing up, nag-aagawan kayo. I have this
observation nga pag pumunta ka sa mga communities kung saan maraming mga teenage mothers, may napansin ako na karamihan sa kanila may problema sa ngipin. Yes. Oo, tapos sabi ko, is that, I asked a friend ko na doktora din, is that a coincidence? Sabi niya, hindi yan coincidence. No? May medical explanation for that. Calcium Yes, pala. calcium problem. No, may calcium deficiency. So, that's just one of the many issues. At syempre, yun nga, nabanggit ni doktora, hindi pa handa yung pelvis. Okay. Ano naman po yung mga programang ino-offer po ng National Youth Commission para sa mga teenage moms po or sa mga teenage pregnancies? Pero bago nyo sagutin yan, commercial break po muna tayo. Magbabalik po kami. Diyan lang po kayo. Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor is In. Kasama pa rin natin sina Doktora Minerva Vinduan at Commissioner Percival Sendanya. Ano nga po yung mga programa na ino-offer po ng National Youth Commission para po sa mga teenage pregnancies? Yung National Youth Commission, nakikipag-partner kami sa Department of Health. Sila ay ang aming kaagapay dito sa mga programa natin. Hindi lamang para sa mga teenage mothers, kundi sinisimula natin na sana wag na dumating sa punto na magiging teenage mother sila. So, ang una natin tinututukan ngayon with the Department of Health ay paano ma-prevent ang early pregnancy sa ating mga kabataan. Kasi di ba dapat pagkabataan ka, nag-aaral ka, dapat pagkabataan ka, pinagyayaman mo yung sarili mong pangangatawan at kaalaman at hindi ka nagnganganak at nag-aalaga ng sarili mong anak. No? So, ngayon... Very well said. Oo, ngayon yung aming partnership with the DOH, tumututo kami sa iba't ibang programa para maiwasan ang teen pregnancy. Siyempre, nabanggit din doktora kanina, pinakamahalaga ay yung edukasyon. Kasi tingin namin, mapapababa yung tinatawag na risky behavior. Kasi yung early sexual encounter, risky behavior yan. Yung teen pregnancy, risky behavior yan. Tingin namin, mapapababa yung risky behavior kapag may tamang edukasyon ng mga kabataan. Kasi ngayon, pagdating sa usapin ng sex, ang dami pa rin hindi alam ng kabataang Pilipino. Kahit na nasa internet age na tayo, ang dami pa rin misconception. Kaya sila nabubuntis ng maaga. Nandyan yung sasabihin ng boyfriend ka, girlfriend na, huwag ka maglala, minsan lang natin gagawin, hindi ka mabubuntis. No? So those kinds of information. So hopefully now with the RH Law or the Responsible Parenthood Act, yung tinatawag na comprehensive sexuality education, sana magsimula na nating mabago yung mindset ng kabataang Pilipino pagdating sa sex at sa paggawa ng responsible decision. So that's one part of the program, is giving them the education to make them responsible. Kasi tingin naman namin, pag pinagkatiwalaan mo yung kabataang Pilipino ng impormasyon, kaya nilang gumawa ng tamang desisyon. No? Hindi kasi kami naniniwala doon sa sinasabi ng iba na kapag pinag-usapan ng sex, mas lalo magiging curious ang kabataan. Kasi sa totoo lang, di ba Doc, curious na sila to begin with. So, yung kanong curiosity, salubungin natin ng tamang impormasyon. Let's feed their curiosity po. Para hindi na sila mag-explore. Ito para ano pong Sa Departamento ng Kalusugan naman, ang ginagawa ng department is nagtitraining tayo ng competency training para sa mga health worker on how to manage adolescent. Kasi alam natin na iba yung pag-manage or pag-treat doon sa mga kabataan. Another thing is yung peer education. Yung sinasabi na ni Percy na yung edukasyon. Ang peer education kasi nagtuturo tayo ng mga kabataan on how to educate yung kapwa-kabataan din nila tungkol sa sexuality to prevent teenage pregnancy. Pangatlo naman is meron din tayong tinatawag na Enabling environment. Enabling environment. Oo. Hindi lang 'yan sa DOH part lang 'yan, but we are also together with the different sectors, ginawa natin ng mga different activities na ma-prevent talaga natin. Sama-sama kami, kabit-bisig kami na ma-prevent talaga ang teenage pregnancy dito sa Pilipinas. Kasi kaakibat din sa ng teen pregnancy ngayon, lalo na yung mga bata nagbubuntis, yung stigma and discrimination. Kaya sa efforts ng DOH, ng NYC, kasama na rin ng DepEd, naglabas ang DepEd ng isang memorandum circular na pinagbabawal sa mga eskwelahan ng discrimination against students who are pregnant.
yan. Kasi Paano diba, po ba sila dinidiscriminate? kasi halimbawa, may mga sitwasyon, lalo na sa ilang private schools, na pag nagbuntis ka, either isususpende ka or kick out ka. Or yung pinaka-celebrated case nga dyan sa isang eskwelahan sa Cebu, hindi kinayagang mag-marcha sa graduation yung estudyante nagbuntis. Ang sinasabi natin, parang difficult na nga yung situation ng isang teenager na nagbubuntis, gagawin pa nilang mas stressful sa pagdi-discriminate. So we're very happy that the Department of Education heeded the call na panahon na para maglagay tayo ng child protection policy laban sa diskriminasyon sa mga teenage moms. Yun naman ay kung hindi talaga maiwasan. Pero syempre sa dulo, ang pangarap talaga natin, wala dapat kabataang Pilipino ang nabubuntis at nanganganak. Sana maiwasan po talaga. Muli pong mensahe, Percy po. Ayun siguro, una muna doon sa mga kabataang Pilipino, naniniwala tayo na kaya ninyong gumawa ng mga tama at responsableng desisyon. Pero ang susi dito, kaalaman at edukasyon. Kaya mag-aral tayo, magsaliksik tayo kasi available sa ating fingertips ang internet eh. Sa pamamagitan yan, kaya natin gumawa ng responsible decision. The responsible decision could be to delay sexual encounter, or the responsible decision could be to protect oneself from pregnancy or HIV and AIDS. So sana magtiwala tayo sa kabataang Pilipino na kaya lang gumawa ng tamang desisyon kung alam nila. At sa mga magulang naman po, hindi po ito problema lang ng kabataang Pilipino. Napakalaki po ng papel na ginagampanan ninyo. So, Doctora, sa akin last naman, message especially no, sa mga magulang natin, sa parents, no, be responsible as a parent. You give quality time to your child. Kung wala naman kayong masyadong panahon sa mga kabataan ninyo, kung bibigyan talaga ninyo ng kahit mga isang oras sa isang 24 hours, sa isang araw, no, isang oras na quality time. So meaning to say, you give time for your child to express kung ano man ang gusto nilang mangyayari sa buhay nila. Okay, thank you so much, Dr. Mimi Vinluan at Commissioner Percival. Nawa ay magsilbing gabay at aral ang ating nagpag-usapan sa hapon na ito para po sa maraming kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Ngayon naman po ay ating masasaksihan ng health facilities and services ng Rizal Medical Center dito sa Ganyan Dapat ang Ospital. Roll VTR. Isang publikong ospital na naitayo taong 1941 at kayang-kayang makipagsabayan sa mga pribadong ospital ang Rizal Medical Center. If you go around our hospital, wala kang maamoy, talagang malinis. And some of my friends, colleagues from private hospitals, when they come here, they say na talagang it is at par with some of the private hospitals. Even our patients, ang laking pinagbago ng impression nila sa Rizal Medical Center. Mayroon itong 300-bed capacity upang ma-accommodate ang mga pasyenteng dumarating dito. Mayroon itong mga kahanga-hangang facility and equipment. At dahil kapanganan ng mga pasyente ang inuuna, maging ang emergency room ay organisado at air-conditioned pa. Rizal Medical Center is one of the few government hospital that has nuclear medicine. No? So we have brachytherapy, we have radiation therapy, we also have equipment for nuclear medicine. Sa paglipas ng panahon ay lalo ding nag-i-improve ang Rizal Medical Center. We have a lot of improvements no, since yung 2007 incident, yung neonatal sepsis. Nag-improve na yung facility namin, physical-wise. We are already in the last stages of renovation in some of our areas. We have already renovated yung OR namin. We have renovated our DRL, LRDR, and some of our wards. No? We are very proud that we have already renovated also yung aming PhilHealth ward. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nagkamit ito ng mga certification and award. We were awarded Center for Excellence in 2020, PhilHealth Center for Excellence in 2012. Then we were also awarded as Red Orchid for non-smoking, smoke-free hospital. We were also awarded as gold medalist or excellence in there was this program, yung hospital na malinis mabango. Okay? So
last 2013 or last year, October 2013, we were able to be certified ISO 9001-2008 for quality management system. Ganyan dapat ang ospital. At ayan nga po ang mga health facilities and services ng Rizal Medical Center na kayang-kaya makipagsabayan kahit sa mga private hospitals. Tutok lamang po kayo at tuloy-tuloy lang ang ating konsultahan dito sa The Doctor is In. Isang makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang ating masigurong mapapangalagaan ang mga teenage moms at mapababa na ang kaso nito sa ating bansa. Lagi nyo rin pong tatandaan na may mga programang handog ang Department of Health at ilang organisasyon sa ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for tables and chairs. At maaari nyo rin silang bisitahin sa kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. Kasama si Dr. Dara Chavez. Muli ninyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.